Baste, magpalit ka na ng damit mo. Basa-basa ka ng ulan. Grabe kasi ang panahon ngayon. Ang init-init kanina pagkatapos bigla na lang umulan. Abay, magbabaong ka kasi ng damit. Ilagay mo lamang sa plastic. Para kapag nabasa ka ng pawis o kaya ng ulan, meron kang pampalit. Huwag kang gumahi sa tatay mo. Nay! Oh, pa si Sarah. Hoy! Bakit? Bakit ka tumitili? Uy, Sarah, tumakbo ka ba sa pilapil? Bakit puro putik yung uniform mo? Shh! Teka lang muna, kuya. Huwag kang maingay. Nay, tingnan niyo to. Oh, ang alin? Ay, teka. Andito sa bag ko. Bakit ba? Ano ba yan? Nay! Dean's Lister ako! Lister? Ano ibig sabihin nun? Honor ako, Nay! May matatanggap ako medalya sa recognition rights namin sa susunod na linggo. Ha? Talaga? Ang galing ah! Pareho talaga kayo ni Becca. Magaling sa klase. Ang galing-galing mo naman, Sarah. Si tatay! Nasaan si tatay? Okay itong bagong dormitory mo. Nakakapagod maglipat bahay. Tutulungan lang kitang mag-ayos ng mga gamit mo. Wag na, Dave. Kaya ko na to. Sigurado ka? Oo. O sige. Pero ang gusto ko talaga rito kasi pwede akong bumisita. Pwede rin akong makitulong dito minsan. Pagkatapos, hahanapin ka na naman sa akin ng mami mo. Okay naman sa kanya kapag sinabi kong ikaw ang kasama ko eh. Sabi nga pala ni Mami, gusto raw niyang makilala ang papa mo. Baka sa susunod na bumisita sa sayo, pwedeng imbitahan ko kayo sa bahay. Hindi ko pa nakikita ang papa mo eh. Tuwing pumupunta siya rito, hindi mo ako sinasabihan. Kinahiya mo ba ako? Bakit naman kita ikakahiya? Ikaw, ipinakilala na kita sa bahay. Eh ako, kailan mo ko ipakikilala sa parents mo? Nay? Oh, pandagdag sa panggastos dito sa bahay. Itabi mo na yan. Meron pa naman akong pera dito. Sige na po. Idagdag niyo na yan. Kung hindi, bilhan niyo si Kuya Baste ng kapote. Tagulan na ngayon eh. Palagi siyang inaabutan ng ulan kapag nangingisda. Minsan naman kapag nasa palayan, Ay, pambihira kang bata ka, oo. Para naman po may makita sa unang sweldo ko dito sa part-time job ko. Kapag tapos na ang sem break, hindi ka na magtatrabaho, ha? Opo, Nay. Magpo-focus ako sa pag-aaral. Ba, siyempre, dahil estudyante ka, unahin mo ang pag-aaral mo kasi kami ng tatay mo ang dapat na magbibigay ng mga pangangailangan nyo. Uy, ano ba yan? Ilang araw ka nang duwal ah. Oo nga. Magpa-check up ka na kaya? Samahan mo nga ako. Ha? Eh, may klase ko eh. Kailangan kong bumalik ng campus maya-maya. Okay, sige ako na lang. Doon sa school clinic ka lang kaya magpa-check up. Kaibigan kong school nurse natin. Idadaan kita doon bago ako mapunta sa klase ko. Sige. Ha? Buntis ako. Paano ito? Isang semester na lang, gagraduate na ako. Paano kung papasok sa campus? Kung buntis, anong gagawin ko? Becca, ako ito. Uy, Dave, tawag ako ng tawag sa'yo, hindi mo sinasagot. Bakit ba? Dave, Namumutla ka. Ano bang sabi sa klinik? buntis ako. Ano? Rebecca naman, hindi ka pwedeng mabuntis. Mapapatay ako ni Daddy. O bakit ako pa yata ang sinisisi mo? Eh pareho natin itong ginusto. Isa pa ikaw nga itong hindi nag-iingat. Ano? So, kasalanan ko. Hindi, kasalanan ko. Halika. Ay, Huwag mo ko aray ko naman eh. piloso po, ha? Bigyan mo Ha? ako. Sabi mo, ha? Pero yun natin gustong nangyari, kaya huwag mo ko sisihin. Oo na! Kasalanan na nating pareho. Oh, Pero anong gagawin natin? Mapapatay ako ng ni na mama at papa kapag nilaman nila buntis ako. ipalaglag natin ang bata. Ano?
Sarah, hindi mo pa rin makontak ang ate mo? Hindi po eh. Ano kaya nangyari sa kanya? Di ba sabi niya, graduate siya ngayong March, Nay? Oo. Oh, di ba may ipon naman kayo ni tatay para panghanda sa graduation ni ate? Di gamitin na lang kaya natin pamasahe papuntang Manila. Ha? Surpresahin natin si ate, Nay. Pero baka mapaaga tayo. Hindi naman natin alam yung eksaktong petsa ng graduation nila. Ite-text ko siya. Kapag nag-reply siya mamaya, di sakay tayo pupunta. Para naman makaluwas din ako ng Maynila, Nay. Sige. Pero hintayin muna natin ang reply ng ate mo. Nay, ngayon nga raw ang graduation nila. Ay, mabuti naman. At hindi na sayang yung ating pamasahe. Asa na raw ba ate mo? Hindi na siya nag-reply eh. Tinanong ko kanina kung may damit na siyang susuotin. Maaari kaya tayong pumasok. Ay, oo, tay, pwede. Tinanong ko na yung gwardiya kanina. Paano itong mga bagahe natin? Pwede naman daw nating iwan sa guardhouse, sabi ng gwardiya na kausap ko. Talaga? Oo. Sige, iwan muna natin na makapasok tayo. Ay, salamat. Nangangalay na nga braso ko. Kabibit-bit nitong bayong. Sarah, Po. tignan mo nga itong damit ko. Maayos naman tignan, di ba? Hindi naman halatang luma na. Ayos naman po, itay. Ang importante, malinis ang damit. Alam mo na, ayaw naman natin na mapahiya ang ate mo dahil sa mga itsura natin. Tayo na ho. Pumasok na tayo. Sarah, Po. dito na yata yun. Dito raw nakatira ang ate mo, sabi nung kaklase na napagtanungan mo, di ba? Opo, tay. Ay, Diyos ko. Ano kaya nangyari sa ating anak? Bakit hindi siya nakasama sa mga nagtapos ngayon? Ikalma mo ang sarili mo. Tiwala naman ako kay Rebecca. Malay mo, gaya sa nung mga... ano na nga ang tawag nun, Sarah? Yung hindi nakakasabay sa mga gumagraduate. Irregular po. Sarah. Po. Aling kwarto na ba? Mukhang ito na yata, Nay. Alin? Ito na. Sandali, kakatukin ko. Akala ko ba'y nakalipat na siya sa mas magandang dormitoryo? Parang gaya pa rin nito nung unang boarding house na tinuluyan niya. Oo nga. Bakit? Ate? Sarah? Rebecca, anak. Nay, bakit kayo naririto? Anak. Bakit malaki ang tiyan mo? Nay, Ate? Buntis ka? Nay, patawarin niyo ako. Patawad dahil binigo ko kayo. Diyos ko, Rebecca. Tama na yan. Mag-impake ka na, Rebecca. Umuwi ka muna sa probinsya. Dito na lang ako, tay. Buntis ka. Ilang buwan na lang manganganak ka na. Saan mo ipanganganak ang apo ko? Saan mo siya alagaan? Dito? Sa kwartong ito na walang bintana? Na parang bahay ng kalapate? Ano na lang ang sasabihin ng mga kapitbahay natin? Hayaan mo sila kung anong sasabihin nila. Ang mahalaga, doon sa probinsya, maaalagaan ka ng maayos. May kasama ka. Nasaan ang ama na pinagbubuntis mong yan? Wala na. Hiniwalayan ko na siya, Nay. Kasi gusto niya palaglag yung anak namin. Ano? Ba't ulang yun na? Sarah, Nay? tulungan mo na mag-impake ate mo. Opo, Nay. Naku! Mukhang busog na busog ang pamangkin ko yan, oh. Oh, taba-taba ng pisngi. Ang sarap kurutin. Ang laki-laki mo na kaagad.
Dati, nasa tiyan ka pa lang ng mama mo. Ngayon, 2 months ka na dito sa outside world. Sarah, Ay, ate. huwag mo nang laruin niyang si JJ. Patutulugin ko na yan. Sige, ate. Ginabi ka na naman ngayon. Ha? Galing pa sa laot si Kuya Baste, tapos sinundo ka pa. Kasali kasi ako sa school publication namin, ate. Kaya madalas, ginagabi talaga ako. Sa susunod na linggo nga, baka mag-overnight ako sa school eh. Kasi may press work kami. Press work ba talaga yan? Ate? Becca, kumusta yung ina-applyan mong trabaho sa bayan? In-interview na ako kanina, Nay. Sana makapasok na ako. Abay, mabuti naman. Kapag nagtrabaho ka na, sino mag-aalaga kay JJ, Rebecca? Si Nanay. Ha? Ako lang naman ang naiiwan dito kapag araw. Bakit hindi mo muna hintayin na mag-isang taon si JJ? Kuya, magastos mag-alaga ng bata. Bakit? Kaya mo ba akong bigyan ng pambili ng diaper at gatas ni JJ? Kakarampot naman yung nakukuha mo sa pangingisda at pa-extra-extra minsan sa construction. Marami na kasi mga buli-buli ngayon. Nauubos na nila ang isda at wala nang natitira sa aming mga bangkang dimotor lang ang gamit. Kasi kung nagtapos ka ng pag-aaral noon, di sana may mas maayos kang trabaho ngayon. Tingnan mo, ilang taon ka na ba ngayon? 24. Magbe-25 ka na, di ba? Mukha ka ng 30 anyos. Becca, Paano ka makapag-aasawa niyan kung ganyan ang trabaho mo? Ay, walang papatol sa'yo niyan. Tingnan mo ako. sa eskwelahan ka raw matutulog sa Makalawa. Ngayon po sana ako magpapaalam sa inyo, Nay eh. Alam niyo na pala, sinabi sa inyo ni ate? Oh, pero bakit kailangan daw ka pa matulog? May tinatapos kasi kami newsletter. May competition po kami 2 weeks from now. Maliban sa press work, may clinicking din po kami. Parang trainee siya, Nay. Para maihanda kami sa mga sasalihan namin. Ako ang editor-in-chief. Kumbaga, ako yung pinakamataas ang position sa amin. Kaya hindi po pwedeng wala ako. May mga kasama ka bang mga lalaki? Teka lang po, Nay. Pinagdududahan niyo po ba ako? Hindi naman sa ganun, anak. Kaya lang, naniniguro ko. Opo, may mga kasama po akong lalaki. Pero babae pong advisor namin at kasama namin siya. Higit sa lahat, hindi po ako gagawa ng isang bagay na ikasisira ng buhay ko, Inay. Sakit ng ulo ko. Dala na yata ito ng migraine. Tapos ilang gabi na rin akong nagpupuyat. Sakit ng ulo ko. Parang naduduwag ako. Sarah? Oh, bakit nagsusuka ka? Buntis ka? Buntis? Sinasabi ko na nga ba? Nay! Nay! Ate, ano bang sinasabi mo? Hindi ako buntis. O bakit nagsusuka ka? Alam ko na. Siguro ikaw ang nagsusumbong kay nanay ng kung ano-ano, no? Ginagatungan mo si nanay, kaya pinagdududahan niya ako na may ginagawa akong hindi maganda? O bakit? Totoo naman ah. Kunwari ka pa. Nagpapanggap ka lang na mabuting estudyante na kunwari palagi kang sumasali sa kung ano-anong organisasyon o kompetisyon. Pero yung totoo, gusto mo lang ipakita kay nanay at tatay na mas magaling ka sa akin. Pinapakita mo sa kanila na hindi lang akong matalino at may kakayahan, kundi ikaw din. Ano ba sinasabi mo? Ha! Pero eto, lumabas pa rin ang totoo. Malandi ka pa rin. Nagpatalo ka rin sa kapusukan mo. Tumigil ka na nga, ate. Dahil wala namang katotohanan na sinasabi mo, ah. Isa pa, hindi totoo nakikipagkompetensya ako sa'yo. Hindi ako gagaya sa'yo. Nasasayangin ang sakripisyo ng mga magulang para lamang mapag-aral ako. Hindi ako magpapabaya
ipabuntis sa isang lalaking walang kakayahan na panindigan ako. At higit sa lahat, hindi ako magpapanggap na mayaman at ihinahihiyang sabihin sa mga tao na mahirap lamang tayo. Kahit kailan, hindi ko gagawin ang mga ginawa mo. Hindi ko susundan ang mga iabak mo! Sige! Tingnan natin kung mapapanindigan mo yung mga sinasabi mo. Tutandaan mo, Sarah, ha? Wala ka pang napapatunayan. Wala akong kailangang patunayan, ate. Wala akong kailangang patunayan kahit kanino, lalo na sa'yo. Pinipigilan ko sana ang sarili ko dahil ayoko magsalita ng kahit ano laban sa'yo. Pero wag na wag mo akong gagamitin para mapagtakpan mo lang ang kapalpakang ginawa mo sa buhay mo. Hinahangad mo na magaya rin ako sa'yo. Para ano? Para matakasan mo ng kahihiyan hanggang ngayon. Sinusundan ka pa rin? Tara, tama na! Ikaw kung makapagsalita ka, akala mo perfecto ka na. Rebecca, tama na! Tumigil na kayo! Hindi! Wag mo akong pipigilan, kuya. Matagal ko nang kinimkim ito. Pinilit kong unawain ka, ate. Nang malaman namin hindi ka makakagraduate dahil nabuntis ka, bakit may narinig ka ba sa amin ni Nainay, ni Natatay, o kay Kuya Baste? Wala! Hindi ka namin hinusgahan! Tinanggap ka namin! Umuwi ka rito, inalagaan ka namin, wala kang narinig sa amin. Pero lahat kami nanlumo sa nangyari sa'yo. Hindi mo ba alam kung ano ang pagtitiis na ginawa naming apat para lang buwan-buwan may maipadalang pera sa'yo? Sarah, tama na! Lahat tiniis namin. Kasi ikaw ang inaasahan namin mag-aangat sa pamilyang ito, gaya ng pangako mo noon bago ka umalis. Pero nang makita ka namin sa kwartong yon, sa araw ng graduation mo, biglang naglaho ang liwanag ng tinatanong namin pag-asa. Nagsimula uli kami sa simula. Yung akala ko patapos ng pagdurusa, lalong nadagdagan. Magkatapos ngayon, sinusubukan ko magsikap para abutin ang pangarap na hindi mo nagawang abutin. Ganito pa ang gagawin mo? Iisipin mo nakikipagkompetensya ako sa'yo? Akala ko sinusuportahan mo ko. Pero hinihintay mo lang palang madapa rin ako para may kasama ka sa kinalulugmukan mong putikan! Anong klase kang kapatid? Ano? Sarah? Gabi na. Matulog ka na. May pasok ka pa bukas. Mamaya na, kuya. Masama pa rin ang loob ko, kuya ate. Alam ko yon. Pero sana iniintindi mo na lang siya. Kahit naman ako ng isang araw kung ano nang sinabi niya sa akin, pero pinagpasensyahan ko na lang. Pero mali naman si ate, kuya eh. Sinisiraan niya ako kay nanay. Para bang gusto niya talaga may magawa akong malaking pagkakamali. Naiintindihan ko ang sama ng loob mo, pero may pinagdadaanan si Rebecca. Kung tayo nanlumo sa nangyari sa kanya, paano na lang kaya siya? Noon, napakasipag niya mag-aral. Napakatayog ng pangarap niya. Pagkatapos eto ngayon, biglang lumagapak. Maliban dyan, labis na kahihiyan din ang hinarap niya nang umuwi siya rito. Hiyang-hiya siya sa mga kaklase niya na nakaalam na nabuntis siya. Kuya. Alam ko ang pinanggagalingan mo, Sarah. Sapat na yon na nasabi mo sa kanyang nararamdaman mo. Huwag mo ni itago sa puso mo ang sama ng loob mo sa kanya. Kapatid natin siya. Kahit papano,
Isa siya sa mga nagbigay sa iyo ng motibasyon na mangarap din ng matayog at magsikap. Hindi ba? Oo naman, kuya. Siya ang tinitingala ko noon. Siya ang huwaran ko. Sana, ngayong bumagsak siya, pagtulungan natin makabangon siya uli. Kuya Basti. Ganun dapat ang magkakapatid. Inaangat ang isa't isa pataas. Ganun ang pamilya. Inuunawa ang bawat isa. Emma, nakatulog na si JJ. Kunin mo na nga ito't nangangalay na braso ko. 8 buwan pa lang ang batang yan. Ang bigat-bigat. Sinabi mo pa. Paano hindi bibigat yan? Ang lakas dumede. Nay! Nay! Sumakong laude ako! Ay, nagising yung bata! Sorry. Naku, tulog pala ang JJ namin. Sorry. Sarah. Tay. Ano summa cum laude, anak? Tay, ako yung may pinakamataas na grades. Ako ang mag-i-speech sa graduation namin. Talaga, anak? Oo, Nay. Naku naman, hindi na sayang ang lahat ng pagod mo. Sarah, anak. Kailan ang graduation nyo? Kailangan dumalo tayong lahat. Becca, hindi ka pa talaga manonood ng graduation ni Sarah? Wala ka naman trabaho niya dahil Sabado. Ay, hindi na, Nay. Dito na lang kami ni JJ. Ako na lang yung mag-aayos dito sa bahay para pag uwi nyo, may pagkain na. Alam mo, balak ko kasi kinaumagahan na lamang maganda. Ganun ho ba? O, sige, kayong bahala. Pero talaga pong hindi ako sasama. Ate, sumama ka na. Huwag na. Eto binilhan kita ng damit na isusuot mo. Ano to? Bakit mo ako pagsusuotin ng ganitong damit? Kasi, ikaw ang sasama sa akin sa graduation march. Ano? Bakit ako? Magsasalita na si Sarah. Buti na lang, nakatulog na ang bata makulit. O hindi, baka hindi ko mapanood si Sarah. Kasi lilibangin ko naman tong apo natin. O, Nay, makinig ka na. Oo. Si Rebecca. Ayun, ando sa unahan, katabi ni Sarah. Maliban sa aking mga magulang at sa aking kuya, nais ko ring pasalamatan ngayong gabi ang aking ate, si Ate Rebecca. Ate, naaalala ko pa yung sinabi mo noon sa akin, noong papunta ka sa Maynila para mag-aral. Tinanong kita kung hindi ka natatakot dahil first time mong luluwas ng Maynila. Pero sabi mo, ang taong may pangarap, hindi natatakot. Kapag natakot tayo, hindi natin matutupad ang mga gusto nating abutin sa buhay. Siguro pakiramdam mo, you are a failure dahil umuwi ka sa atin na hindi mo natupad ang pangarap mo. Pero ate, nais kong ipaalam sa'yo na ikaw, higit kanino man, ang naging inspirasyon ko upang magsikap. Hindi mo man naabot ang pangarap mo, pero may ibang direksyong ibinigay sa'yo ang Panginoon. At yun ay ang maging isang mabuting ina ng aking pamangkin na labis na nagpapasaya sa ating pamilya ngayon. After all, it was not a failed dream. It was a redirection. Ngayon,
Gusto kong i-honor ka bilang isang taong nagbigay sa akin ng idea kung paano mangarap. Ang tagumpay kong ito ay tagumpay mo rin, Ate Rebecca. Maraming salamat. Dito ko sa kwarto isasabit itong medalya ko. Bukas, mag-a-apply na ako ng trabaho sa Maynila. Sarah. Ate? Luluwas ka na pala ng Maynila bukas. Oo, ate. Nirecommend kasi ako ng isa naming professor doon sa isang kumpanya sa Maynila. Sabi niya, mag-apply daw ako ng personal. Baka bumalik pa naman ako dito kapag hindi ako na-hire kaagad. Kasi magastos manirahan doon eh. Eto. Dalhin mo. Oh, ano to? Pera? Oo. May konti ako na itatabi. Dagdag mo sa panggastos mo. Ay, wag na ate. May ipon naman ako galing sa part-time job ko eh. Tapos may binigay naman si tatay at nanay. Sige na. Mhm. Dalhin mo na yan. Kung hindi mo magastos, di itago mo lang. Pwede mo yung gawing emergency fund. Sige. Isipin mo na lang, pasasalamat ko yan sa'yo. Pasasalamat? Saan, ate? Sa pagpapaalala sa akin ng kahalagahan ko sa pamilyang ito. Ate, Alam mo ba, sumakit ang pangako nung mag-speech ka sa graduation mo nung isang gabi. Pinipigilan kong umiyak kasi nga mabubura yung makeup ko. Nung lumuwas ako ng Maynila noon, punong-puno ako ng pag-asa at determinasyon na abutin ang pangarap natin. Napakatayog ng lipad ko pero sa isang iglap, bumagsak ako. Para akong ibon na nabalian ng pakpak. ate. Tama ka sa sinabi mo nun sa akin. Gusto ko ring makita ka na bumagsak para ma-justify ko ang nagawa ko. Para masabi ko na hindi lang ako ang pwedeng magkamali. Na-insecure ako sa'yo nung nakita ko na hindi ka kagaya ko. Unti-unti, natutupad mo na ang mga pangarap mo. Sorry, Sarah. Alam mo, ate, masamang-masama ang loob ko nun sa'yo. Pero, sabi nga ni Kuya Baste, ang magkakapatid, inuunawa ang isa't isa at itinataas ang sino mang nasa ibaba. Salamat sa inyo ni Kuya Baste. Salamat sa walang sawang pag-unawa ninyo sa akin. Ngayon, may pagkakataon ka pa, ate. Hindi pa huli ang lahat. Oo, katunayan nga, mag-e-enroll ako sa susunod na semestre. Talaga? Yan, oo. Kahit hindi full load. Tatapusin ko lang yung mga naiwan kong subjects. Sana sa loob na isang taon, makagraduate na rin ako. Tama ang desisyon mo, ate. Hindi pa huli ang lahat. Ngayon, nararamdaman ko na matutupad pa rin ang pangarap natin na bumili ng bahay at tigi-isang sasakyan. Oo, ate. At matutupad na rin ang pangarap mong magsuot ng office attire. Oo, matutupad lahat ang mga pangarap natin. Dahil hindi tayo matatakot sa mga kakaharapin nating pagsubok. Hindi tayo susuko.
Dahil minsan man tayong bumagsak at malugmok,